Ilang araw lamang ang lumipas nang yanigi ng isang malakas na lindol ang bansang Taiwan kung saan maraming mga residente nito, kabilang na ang ating mga kababayang OFWs na naroon sa mga nalagay sa piling. Dahil dito, muli na namang nababahala ang marami at natatakot dahil sa inaasahan umanong The Big One na siyang sisira sa sandaigdigan. Ang nangyaring lindol sa Taiwan ay senyales umano ng dilubyong kinatatakutan ng lahat, ang The Big One. Isa pa sa kanilang nakikitang senyales ay ang pagsibol ng isang bayan sa probinsya ng Nueva Ecija na matagal nang nakalubog. Ayon sa ilan, ang pagsibol nito ay resulta umano ng paggalaw ng lupa bunsod ng paparating na The Big One. Ano nga ba ang dahilan ng muling paglitaw ng lumang bayan ng Pantabangan? Ayon sa mga matatanda, marami umanong mga kayamanan ang nakabaon sa ating mga lupa na mula pa noong mga unang panahon. Ang ilan sa mga ito ay naghihintay lamang na madiskubre ng tao habang ang ilan naman ay natagpuan na. Pero hindi na lang pala mga kayamanan ang naibaon sa limot sa ilalim ng lupa. Sa maniwala kayo't sa hindi ay may mga lugar din pala sa Pilipinas ang tila nabaon din at kinalimutan ng kasaysayan. Tulad na lamang ng isang lugar sa probinsya ng Nueva Ecija kung saan makikita ang isang bayan na tila muling sumisilip sa makabagong panahon. Isang bayan na tila binura na sa mapa ng kasaysayan subalit ngayon ay mismong siinang kalikasan na ang nais na ito ay muling maibalik. Ano nga ba ang kwento sa likod ng bayang ito sa Nueva Ecija na tila muling nagbabalik? Sinadya nga ba itong ibaon noon o dala lamang ng kalamidad? Bakit nga ba ito tila muling bumabangon ngayon? Gayong ilang taon na din ang lumilipas mula nang ito ay mabura sabugin sa tubig ang lumang bayan ng Pantabangan sa Nueva Ecija upang gawing dam. Bakit nga ba napili ang naturang bayan na isakripisyo at ano ang nangyari sa mga taong naninirahan sa lugar? Maging ang mga nakalibing sa sementeryo. Isang nagpasalin-saling kwento sa bayan ng Pantabangan sa probinsya ng Nueva Ecija tungkol sa umunoy isang bayang nakalubog sa kanilang lugar ay hindi na lamang pala isang kwento. Noong ang tubig ay bumaba, lumitaw ang dating itinayo ditong mga estruktura mula sa kanilang lumang simbahan, town marker, bahagi ng entablado at isang lumang sementeryo. Ito na nga ang lumang bayan ng Pantabangan. Ayon sa isang dating residente ng lumang bayan, natatandaan niya pa umano at malinaw pa sa kanyang alaala ang itsura ng kanilang dating bayan. Sa umangat na bahagi ng lumang bayan, makikita ang krus ng kanilang dating simbahan. Ito ang St. Andrew Parish na itinayo noon pang taong 1825. 2 kilometro naman mula sa isang lumang simbahan, ang isa namang lumang sementeryo kung saan marami ang mga nakalibing. Taong 1650, noong nadiskubre ng mga praile ang bayan ng Pantabangan na isa sa pinakamatandang bayan ng Nueva Ecija. Agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay noon hanggang sa ngayon. Ngunit ano nga bang nagtulak noon sa gobyerno para piliin ang Pantabangan na palubugin sa tubig? At ano ang mga nangyari sa mga taong dating naninirahan sa naturang bayan? Paano nga bang lumubog ang lumang bayan? Ayon sa mga residente, hindi ito kusang lumubog kundi sinadya talagang palubugin at ibaon. Ayon sa mga residente, hindi ito kusang lumubog kundi sinadya talagang palubugin at ibaon. Dahil napapalibutan ng kabundukan ng Sierra Madre at napaliligiran ng 4 na malalaking mga ilog, nakita ang potensyal noon ng bayan ng Pantabangan para gawing dam na magagamit pang irigasyon ng mga bukirin at para gumawa ng kuryente. Kaya noong dekada 70, inuutos ng pamahalaan na sadyang palubugin ang lumang bayan ng Pantabangan. Nasa 100% ang tumututol noon sa nais na ito ng pamahalaan. Gumawa pa noon ng mga residente ng mga grupo kung saan magtutungo sila sa palasyo ng Malacanang upang ipagbigay alam sa Pangulo na hindi sila sang-ayon sa nais ng gobyernong makagawa ng dam sa kanilang bayan. Natatakot ang mga residente dahil sa kasabay ng paglubog ng kanilang lugar ay ang paglubog din ng kanilang ikinabubuhay doon, ang kanilang mga sakahan at bukirin para sa mga agrikultura na pangunahin nilang ikinabubuhay. Subalit nang muli silang pakiusapan ng gobyerno at ipinaliwanag ang totoong pakay sa proyekto, tila nahimasmasan ng mga residente ng lumang bayan at pumayag na din sa kagustuhan ng pagkakaroon ng dam sa kanilang bayan. Nagbigay ng relocation site noon ang gobyerno para sa paglilipatan ng nasa 1,600 na mga pamilyang lumikas. Ilang kilometro lamang ang layo nito mula sa lumang bayan ng Pantabangan. Sa itaas ng bundok sa relocation site, binigyan ng bagong bahay at kabuhayan ng mga residente.
Bagaman may pagkakataon umano na sadyang lumilitaw ang labi ng lumang bayan kapag bumababa ang tubig ng dam, ito raw ang isa sa mga pagkakataon na malaking bahagi ng lumang bayan ang nagpakita. Ang ilang residente na inabutan ng lumang bayan noong hindi pa pinapalubog sa tubig ang lugar, binalikan ng mga magagandang alaala at itsura ng kanilang bayan. Ayon sa National Irrigation Administration, sa kasaysayan ng Pantabangan Dam, 17 beses nang nasaksihan ang pag-angat ng lumang bayan mula nang itayo ito noong dekada 70. Pero ang ganito karaming mga estruktura mula sa lumang bayan ay ngayon lang umano nakita. Gayunpaman, ang pagbaba ng level ng tubig sa dam ay hindi naman dapat umano ikabahala ngayon. Sapat pa rin naman umano ang tubig na nagmumula sa Pantabangan Dam. Para sa mga taga-Pantabangan, ang mayamang kasaysayan ng kanilang bayan ay kailan may hindi malulubog o malilibing sa kanilang mga alaala. Maganda, malawak, luntian. Ilan lamang yan sa mga katangian na pinaglalarawan sa bayan ng Pantabangan. Ang Pantabangan ay isa sa mga bayan ng Nueva Ecija kung saan mo matatagpuan ang kilala na lugar na tinatawag sa pangalang Pantabangan Dam. Ang Pantabangan din ay kilala sa mga kalapit na bayan at ibang lalawigan dahil sa pista nito na tinatawag na Pandawan Festival. Mula sa salitang pandaw na may kahulugang pagtataboy ng mga isda. Ginaganap ang Pandawan Festival tuwing buwan ng Mayo at pistang ito ay pinagdiriwang at ipinagpapasalamat ang mga biyayang natatanggap mula sa nasabing Pantabangan Dam. Ang Pantabangan Dam ay ang dating sentro ng dating bayan ng Pantabangan na tinatawag o mas kilala na ngayon bilang Lumang Bayan. Ang Pantabangan Dam ay ginawa noong kapanahunan ng pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang dating bayan ng Pantabangan na pinalilibutan ng bundok ay nilagyan ng harang na makikita natin ngayon bilang harang ng dam o lugar kung saan pinapakawala ng tubig. Matapos magawa ang harang ay unti-unting pinalika sa mga mamamayan na nagdulot ng migrasyon ng mga iba't ibang tao sa iba't ibang parte ng Pantabangan. Matapos masigurado na wala ng tao sa lumang bayan ng Pantabangan, ay dahan-dahan itong pinalubog sa pamamagitan ng pag-iipon ng tubig mula sa mga ilog at ulan at di naglaon ay tuluyan ng lumubog ang buong lumang bayan kasama ng mga tirahan, lumang palengke, sementeryo, pati na rin ang simbahan. Sa kasalukuyan ng Pantabangan Dam ay tumutulong at sumusuporta sa pagbibigay ng kuryente sa mga mamamayan ng nasabing bayan. Tumutulong din ito sa mga magsasaka sa pamamagitan ng sapat na tubig sa mga palayan. Ito rin ay isa sa mga pinagkakakitaan ng mga tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagkuha ng mga lamang tubig na naging pangunahing pinagkakakitaan ng mga mamamayan. Ilan lamang yan sa mga kaganapan at nakaraan na nangyari sa bayan ng Pantabangan.